Alam mo ba modern problem lang ang fake news? Kung sabihin ko sa'yo na bago pa tayo magkaroon ng Facebook, TikTok o mga troll farm, may mga maritis na ng kasaysayan na kumakalat ng kasinungalingan sa mga Pilipino. Ito ang kwento ng unang fake news sa Pilipinas kung saan ang impormasyon ay ginamit bilang sandata, hindi katotohanan. Welcome sa Una Stories, PH ang channel kung saan binabalikan natin ang mga unang beses sa kasaysayan ng ating bayan. Noong panahon ng mga Kastila, kontrolado nila hindi lang ang gobyerno, kundi pati ang impormasyon. Sa panahong yon, wala pang dyaryo para sa masa at karamihan ng mga Pilipino ay hindi marunong bumasa at sumulat. Kaya kung ano man ang sabihin ng simbahan o mga Espanyol, yun na agad ang totoo. Fake news example for one, noong 1872 nagkaroon ng Cavite Mutiny. Isang rebelyon ng mga manggagawang Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Pero ayon sa mga Espanyol na opisyal, ang mutiny raw ay malawakang planong revolusyon na pinangunahan nina Gomburza sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Pero sa totoo lang, maliit lang itong pag-aalsa ng mga manggagawa na nagrereklamo sa buwis at hindi revolusyon. Ang resulta, ginamit ito ng kolonyal na pamahalaan bilang fake news propaganda para hulihin at bitayin ng tatlong paring Pilipino. At dahil sa kasinungalingang iyon, ipinako sa krus ng kasaysayan ang mga inosenteng bayani. Fake news example number 2. Isa pang halimbawa ay noong ipinakilala ng mga Amerikano ang konsepto ng benevolent assimilation. Sabi nila, dumating daw sila sa Pilipinas para turuan tayo at tulungan tayong umunlad. Pero sa likod ng magagandang salita, may propaganda na nilabas ang Amerika na nagsasabing tinanggap ng mga Pilipino ang pamahalaan nila kahit sa katotohanan, marami ang lumaban at ayaw sa pananakop. Ito ang early version ng fake news. Ginamit ang impormasyon para baguhin ang pananaw ng mga tao na pagtakpan ng tunay na nangyayari. Kung iisipin mo, hindi pala bago ang fake news. Ang kasinungalingan, matagal nang ginagamit para manipulahin ang isip ng mga tao noon sa pamamagitan ng simbahan at pahayagan, ngayon sa social media. Kaya tandaan, ang pinakaunang biktima ng fake news ay hindi lang mga bayani kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Kaya sa susunod na may mabasa kang kwento online, tanungin mo muna, totoo ba to o gawa-gawa lang ng kasaysayan? O to ang Una Stories PH kung saan ang bawat kwento ay unang hakbang patungo sa katotohanan.